Today nga ang start ng official campaign period po para sa BSKE elections. Pero marami na pong umuugong na marami na pong na-disqualify. May mga pinakitaan nyo na po ng show cause order. Maybe you can give us po an update kung ano po mga bagong ganap. Datos. Mga bagong datos, mga bagong nagaganap dito sa BSKE elections. Opo, as of yesterday po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, ang nasampahan na po ng formal na petition for disqualification dito po sa ating mga kandidato ay halos umabot na sa 200. Sila po yung ating pipiliting matapos po lahat ng kaso para pagdating po ng October 30, tanggal na po ang kanilang pangalan at hindi na sila magbobotohan. Meron pa pong sumusulong na 200 po ngayon na formal din pong complaint galing sa mga kababayan natin, galing sa kanilang kalaban na talaga pong ang final ay formal ng complaint affidavit at petition for disqualification. Ang pangako po namin, lahat po ito bago maghalalan, tatapusin namin. Kung sakali man, ma'am, na meron lumampas, hindi naman po nawawala sa kapangyarihan ng COMELEC na pababain sila kahit pamanalo po sila dito sa halalan na ito. Okay, ano po yung usual na mga paglabag nitong mga to, attorney? Ano yung karamihan po sa paglabag? Ang usual po nito ay yung pong ating premature campaigning. Hindi naman po kami nagkulang sa paalala na bawal pa mga panya mula nung nag-file sila ng COC. Ngayon pa lamang po hanggang October 28, 10 araw lamang ang araw ng pangangampanya natin. Okay. At pagkano po sila premature campaigning, so disqualification na yan from holding public office for the rest of their lives. Ano mga parusa sa mga ganito po? Dalawa po, ma'am. Yung unang naisampa po namin ay yung petition for disqualification. Administrative po ito. Ano ang parusa? Tatanggalin po namin sila sa listahan. Kung sakaling may boboto pa rin sa kanila, stray votes po yan. Manalo man sila, pabababain namin sila sa pwesto. Pansabi nga po natin, there's more. There's more. Ito po yun. Kasi pagka po nag-preliminary investigation po kami at nakakuha kami ng probable cause, magsasampa kami ng kasong kriminal sa mga regional trial courts. Ano ang parusa nito? Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, meron pong perpetual disqualification to hold public office at yung forfeiture ng karapatang bumoto. So hindi po biro ito dahil yung paglabag sa Section 80, yan po ay konektado dun sa Section 68 na disqualification at Section 262 na election offense. Kumakandidato ka pa lang panay na lumalabag ka na. Paano pa kaya kung so may naboto kulong, ka na? may bayad, tapos perpetual disqualification at hindi ka rin pwede bumoto. Meron ng barangay at sangguniang kabataan na aside from the batuta na nagpapatayan sila. Na nag-aano sila na ganyan ka. Talaga, grabe, no? Barangay elections pa lang yan. Attorney, malaki ba paalala ang nga po pondo namin, nila? hindi naman po kalakihan. Tinatanggap naman po nila honoraria at allowances. Bagamat po, although may ira na po sila, parte na ng Internal Revenue Allotment. Ang sinasabi nga po namin sa ating mga kandidato, kayo'y nagtumakbo para magsilbi sa inyong pamayanan. Paano nyo pagsisilbihan ng pamayanan nyo kung ngayon palang kandidato na kayo, gumagamit na kayo ng karahasan? Kaya nga. Sa tingin nyo po ba matutulungan at magagawa ninyo yung gusto nyo gawin po? Sabi mo para magka-shootout, no? Oo, my last question. Correct me if I'm wrong. Di ba kung mayaman yung barangay mo, malaki rin yung allowance mo? Di ba? Para Tama may po. ganun. Ito po yung Internal Revenue Allotment po ang lumalaki po. Hindi, yung ano na siya, national tax, di ba? Kung ikaw ay barangay captain ng Forbes Park, why not? Di ba? So pag ganun yung barangay mo, ganun kayaman yung barangay mo. Correct. Malaki ang allowance mas malaki yung Yes. sa Abra, bakit pag sila? malaki rin po kasi ang income ng barangay, ay malaki rin po yung kanilang parte sa Internal Revenue Allotment po. Ayun. Ayun. That's the reason why kaya nagpapatayan sila. Oo.